Marla, nilayasan na tayo ng Rosella na yon. Talaga? Saan daw siya pupunta? Hindi ko alam. Malamang umuwi doon sa probinsya nila. Halika na. Sundan natin. Hindi ako papayag na basta na lang layasan nila. Halika na. Hinahayaan niyo na nga si Rosella. Teka nga. Ano ba nangyayari sa'yo? Magmula nung malikha mo yung statwa na yan, lagi ka na lang nandito kasama niyan. Baka nakakalimutan mo na. Napakalaki ng kasalanan ng pamilya nila sa atin. Ang dahil sa kanila, pinatay nila si Alfonso. Nawalan ako ng asawa. Nawalan ka ng ama. Pababayaan mo na lamang ba yung kalilimutan mo lahat ng yon? Ay, fine. Susunduin ko yung Rosellang yan sa probinsya. Okay ka na? Papayag ka rin pala eh. Gusto pang masira yung makeup ko. Good morning po, sir. Pwede po ba magtanong? Ano yun? Sino po bang dapat ko kausapin para magbigay po ng statement? Tungkol saan? Tungkol po dun sa lalaking dinala ng mga tanod kagabi. Nagkamali po kasi yung mga tanod eh. Hindi naman po niya ako pinagtangkaan ng masama. Yung lalaking nakabagbay tinutukoy mo? Opo. Wala na siya sa kulungan. May nagpiyansa sa kanya kagabi. Talaga po? Sino po nagpiyansa sa kanya? Hindi namin pwede i-disclose ang ganong informasyon, miss. Sige, buti naman pala nakalaya na siya. Sige po. Salamat po, sir. Dahan-dahan, ha? Ingatan yung mabuti yan, ha? Huwag na huwag yung ibabanggayan. Alam mo, hindi ko maintindihan kung bakit kailangang isama mo yung statwa na yan sa pagpunta mo sa probinsya. Ano ba meron dyan sa statwa niyan? Pwede ba? Huwag masyadong maraming tanong. Di ba ikaw na nagsabi na sunduin ko si Rosella sa probinsya, di ba? O ayan, gagawin ko na para sa inyo. Now, just let me be, please. Ma'am, secure na po yung statwa. Okay. At sino naman ito? Masi Lucho, bodyguard ni Machete. Magandang umaga po, Ma'am Divina. Luka-luka ka na yata talaga eh. Tao lang nagbabodyguard, hindi estatwa. Ma, I don't want to risk losing my precious possession again. Kaya nga ako kumuha ng isang tao para magbantay sa kanya. Round the clock. Lucho, ka na. Xander, alam niyo tay, wala nang ipagputol ni Marla ang puno dito. Parang nawalan na ako ng tahanan. Espesyal kasi sa akin itong lugar na to eh. Dito na namin nabuo ni Nana yung mga masasayang alaala namin. Alam niyo tayo, pag pupunta ako dito, hindi ko nararamdamang pangit ako. Kasi dito tayo, walang mga matang humuhusga sa akin. Sasabihin niya, anak. Totoo naman tayo eh. Kayo na lang nagmamahal sa akin. Alam mo tayo, wala namang kaya magmahal sa ganitong ganito kapangit na mukha eh. Maganda ka. Maganda ka kasi maganda ang kalooban mo. At balang araw, makakilala ka rin ng lalaking magmamahal sa'yo ng lubos-lubos. Nang totoo. Magkaliwanagan nga tayo, Lucho. Malaki ang binabayad ko sa'yo. Pero may isa akong kondisyon. Kung ano man ang masaksihan mo pagsapit ng gabi, ang gusto ko, magbulag-bulagan ka, magbingi-bingihan ka. Naiintindihan mo ba ako? Opo, ma'am. Makakaasa po kayo. O sige, pwede
Pwede mo na akong iwan. Maligayang paggising, Machete. Inuwi kita dito sa probinsya namin, kung saan nagsimula ang lahat. Di ba ang sabi mo, gusto mong balikan ang iyong pinanggalingan? Pwes, ituturo ko sa'yo kung saan dati nakatayo ang punong ginamit ko para likhain ka. Sabi ko naman sa'yo hindi kita pamabayaan.